binabalak nyo na maging testigo ninyo kung sakasakali nga po na ito'y hahantong dyan sa paunang kumbaga preliminary investigation po ng Justice Committee si dating Congressman Saldico. May contact ba kayo sa kanya, Kong Mike? Merong intermediary, Manong Ted, na nakausap ako at nakausap ko siya ng personal. At kung nare-recall ninyo, even sa Blue Ribbon Committee naman, sabi nga niya, willing siya mag-testify kung ano yung mga binanggit niya. So sinabi ko, So, ayan mga pre, no? Itong si Zaldico ay willing daw po mag-testify, no? Oo, pero syempre, dapat, kung ganun pala yung gusto niya mga pre, dapat umuwi siya ng Pilipinas, no? Pero ang kapal din ng mukha nitong Zaldico na to, ano? Yung kanyang pagnanakaw, yung pagnanakaw po ni Zaldico, iba yung pagbabayarin niya, iba yung pagbibintangan niya. 'Di ba? Kupal. Oo, tarantado talagang kinang-inang 'di ba? Oo, pamilya niya yung nakinabang, buong angkan niya yung nakinabang, tapos pangulo yung sisisihin. Kupal. 'Di ba? Ay naku po. Oh, anyway, like, share, subscribe na po kayo sa Bingador mga pre. Ayan. Para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads live ng Bingador. So tuloy po natin to mga pre. sa kanya, sa pagkakataong ito, masasabi mo at kung papayagan ng Blue Ribbon Committee, mag-witness ka dahil parte ng aming ifinal na kaso, yung graft and corruption, yung pag-deliver niya ng 25 billion pesos. Imagine siya yung nagnakaw. Siya yung nakinabang. Si PBBM yung nag-push or nagbulgar kung sino yung mga magnanakaw. Tapos nung nabuking yung mga magnanakaw, titistigo na. Diba? Biglang titistigo para pagbintangan yung iba. Mali. Para sa akin, mali yun. Number 1 ka na magnanakaw tapos titistigo ka, puki ng ina mo. Walang hiya ka. Walang hiya ka talaga, Zaldico. Diba? Nung nabuking, titistigo na. Diba? Sino po yung nagbuking? Di ba Pangulo? Pero kung di ka binuking ng Pangulo, ayahay ka sana ngayon, tuloy-tuloy yung pagnanakaw mo. Sinasabi niyang 2 bilyon, buwan-buwan na require sa kanya. Yung sinasabi ngayon, nasa Tamarind, na nag-deliver siya ng 1 bilyon, isang 800 million and 200 million. So hindi lang si Saldico, papatawag din namin ng witness dyan, siguro hostile witness ito, sila Yusek Jojo Cadiz, sila Secretary Pangandaman, si Yusek Traigib Olaybar, ES Bersamin, dahil ito yung mga parte nung binanggit niya sa video. Wala akong hinihingi sa kanyang sabihin na labas doon sa binanggit na niya kung hindi magkaroon lang ng opisyal na pagtatanong at paglilitis kung ano yung mga nabanggit niya na pagdideliver ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi nyo ngayon, ang nakausap nyo ng personal, yung kumbaga intermediary, hindi mismo si ex-Congressman Saldico. Tama? Content, si Saldico mismo ang nakausap ko. Si Saldico mismo yung nakausap. Pero yung, yung teleponong ginamit is through an intermediary. Pwede ba namin malaman ng kaunti lang ho para sa kumbaga testing your credibility on this issue? Mawalang gana ng Kong Mike. Mga more or less, kailan ito at nasa saan ka nung kausap mo siya at nasa saan siya? Kung nasaan siya, Content, hindi ko alam. In fact, ayoko rin siya tanungin. Baka mamaya, kung ano man yung mangyari sa kanya, madamay pa ako. Pero ako, nasa bahay ng mga panahong yun. And yun, Naniniwala po kayo, hindi niya alam kung nasaan po si Saldico ngayon. Diba? Pinagkakatiwalaan kayo. Diba? Kasi pag nakausap mo, ibig sabihin, may tiwala sa'yo yung tao. Pag may tiwala sa'yo yung tao, ano po ibig sabihin nun? Ito yung opinion lang naman po, ano? Pag nagtiwala sa'yo, ano pong ibig sabihin nun? Malamang sa malamang, diba? Pati address ng tao na yon, alam mo kung nasaan. Diba? nakapag-usap kami and yung ang binanggit niya, kasi ang unang discussion noon was etong Tamarind na binabanggit doon sa Blue Ribbon Committee nung last hearing, nasabi niya, dyan din yung binanggit ko na nag-deliver ako ng 800 billion, 200 billion. At binanggit ko sa kanya, mag-file kami ng impeachment case at ilalagay namin siyang witness doon sa kaso. At sinabi naman niya, wala naman siyang problema doon, pag-aaralan lang niya kung paano. Sabi ko, well, hindi naman ikaw yan eh. Let the Committee on Justice decide if they will allow you, kasi that will be under suspended rules. Manong Ted, di ba, dahil wala siya dito. So, hindi pwede yun. Para sa akin mga pre, hindi pwede yun. Natitistigo ka tapos nasa
ibang bansa ka, 'di ba? Oh, kung gusto mong tumistigo talaga, uwi ka Pilipinas. Oh, magpakita ka personally, 'di ba? At dun ka tumistigo. Hindi puwedeng ano lang, kumbaga video-video call lang. Hindi puwede 'yun, 'di ba? Eh, ano 'yan, kung ganyan pala yung gagawin, eh, napakababaw naman pala ng ating batas. Puwede ka ng tumistigo, number one kang magnanakaw tapos titistigo ka, ano-ano lang sa mga video call. 'Di ba? O ano ba 'yan, Viber, video call sa Messenger, 'di ba? Ay hindi maganda 'yun. Uwi ka Pinas para mayakap ka namin ng mahigpit sa leeg. Yun naman, tapos sinabi ko, wala naman kaming ibang hihingin sa iyo, kundi yung iyong testimony rin, nung nagsalita ka sa mga video na pinost mo sa iyong social media. Okay naman sana kung katulad nung kay Kibuloy kasi ano 'yun, eh, hindi naman pagnanakaw 'yun, pang-aabuso sa tao 'yun, 'di ba? Yung iba nagsasalita through video call, 'di ba? Kasi siyempre pinagbabantaan yung buhay, eh. Alam mo naman yung angel of death ni Kibuloy. Kung nandyan, oh. So, okay lang yun. Ito kasi nakaw 'to, eh. Nakawan yung pinag-uusapan dito, eh. 'Di ba? So, hindi ka puwedeng mag-excuse na sasabihin mo, "Ay hindi, dito lang ako. Oo, magsasalita lang ako sa harapan ng camera. Hindi puwede magpunta, hindi ako pupunta." Hindi maganda yun. At dapat hindi po talaga tanggapin yun, 'di ba? Kailan po ito ang nangyari na inyo pong pakikipag-usap po sa kanya? Kung nag-file kami nung Thursday, Tuesday ito, 2 araw bago mag-file. Okay. And then, nung siya kinausap mo, mga anong oras yun? Kung sakasakali po, para lang sa kwentada natin, kung siya nandoon sa Europa o nasa Portugal, kung mga anong oras yun? Nung mag-usap kami, kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 10 to 11 p.m. Ako, Philippine time. Okay. Ano ba yan? Cellphone, Viber, Messenger, Facebook? Ano bang paraan nito? O walkie-talkie? O ano? Hindi ko sigurado kung hindi ko sigurado kung anong ginamit nilang platform. Kasi ang pagkakaalam ko, batay na rin dun sa kanya mga statement, parang ingat na ingat sila eh. At medyo takot siya. So hindi ko alam, may mga platform. Takot. Ingat na ingat at medyo takot si Zaldico. Confirm. Guilty. Ang tingin, pag ganyan, ang tingin ng taong bayan dito sa kutong lupa na to, guilty. Takot eh. Diba? Takot na takot. So ano ibig sabihin nun? Confirm. Guilty ka. Grabe yung takot mo. Yung pagnanakaw mo, maawa ka naman sa Pangulo. Huwag mo namang ipasa sa Pangulo. Diba? Huwag namang kupal. Mata silang ginagamit na bago kasi hindi ko naman telepono yung nagamit nung mag-usap kami. So yung bang intermediary, as in kasama mo siya in person, yung telepono o gadget ng intermediary ang ipinahiram sa'yo, o hindi po ito harapan yung intermediary po? Kasi ngayon may pwedeng ganun, conference call, parang ganun. Hindi ba? May mga ganun kaparaanan. Ano po ang mode dito? Yes. Magkasama kayo ng intermediary? Hindi. Well, yung nung mag-usap kami, nung una kaming mag-usap, magkasama kami ng intermediary. Yun ay mabilis na naging usapan lang. So yun nga, humingi ulit ako ng pag-uusap dahil nga doon sa filing. And doon sa pangalawang pag-uusap naman, nire-recall ko kung anong nangyari sa amin eh. Yes, kasama ko siya, pero parang may ginagamit din silang ibang telepono eh, doon sa kabilang linya. Ito bang intermediary mo ay dating congressman o kasalukuyang congressman, politiko? Sino ba ito? Ayoko lang banggitin, baka lalo magkaipit-ipit yung kasama natin, pero hindi ako worried kay Saldi ko I mean, siya naman nasa ibang bansa, pero itong kausap niya hindi ko alam kung ano yung relasyon nila, pero Talaga ba? Hindi worried? mukhang kilala mo na rin siguro kung sino itong mga malalapit sa kanya. Kay Saldi ko. Opo. Yes. Ayan hindi nga ba worried?